Ayan, so magandang araw mga kababayan, and this is Divine PH. And ngayong araw po may pag-uusapan lang tayo. Bali, between to sa dalawang Vice President, yung dating Vice President and currently yung Vice President natin ngayon. So nakita naman natin sa social media, alam ko marami na ang nakabasa, no mga kababayan. Bali ang sabi, notice to the public. There is no approved budget for the medical and burial assistance program of the Office of the Vice President under the 2025 General Appropriation Act. We apologize for the inconvenience. January 15, 2025. So, galing po to sa Office of the Vice President. Alam niyo naman mga kababayan, last year, no, naging maingay talaga yung palitan ng sagutan ng mga senador, lalo na po si Senator Risa Hontiveros and si Sara Duterte. Ganon din naman sa Congress. Maraming kongresista talaga ang nag-init ang ulo dahil sa pinakitang pag-uugali nitong si Vice President Sara Duterte. So, a brief context lang dun sa nangyari last year with regards dito sa budget. Kasi alam nyo naman na every year, kailangan umattend ng hearing, budget hearing ng iba't iba pong ahensya ng pamahalaan para syempre mag-report, depensahan yung proposed budget nila. So, apparently mga kababayan, itong Office of the Vice President, kulang-kulang po sa mga ipinasang mga information or mga papers. So, nakita naman natin kung paano nagkasagutan si Vice President Sara Duterte at si Senator Risa Hontiveros, which may point yung sinabi ni Sen. Risa kasi sa dami ng ahensya ng pamahalaan na may same or pareho ng gusto nilang or yung plano nilang programa, no? Kumbaga, kinopya lang ng Vice President, ng Office of the Vice President, yung mga programa ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan like DSWD. No, so nabanggit doon ni Sen. Risa na pwede naman magkaroon ng parang collaboration, no? Pero parang ang labas gusto kasi ni Sara magkaroon ng sa sarili niya, no? So ang maganda kasi dito mga kababayan, pag pinag-uusapan yung budget, syempre manalaman natin saan ba napupunta yung pera natin. Kasi tax po natin yan kung saan ba iaalat. And yun nga, sabi ko sa inyo, upon the hearing, yung yung hearing, nagsimula na, nalaman natin na katulad sa DepEd, yung libro na gusto niyang gastusan ng milyon-milyon. Diba? Mga kababayan, magkano lang yun? 50 ang isa. Dito sa amin, 10 piso, 15, ganun lang yung presyo nun. Pero yung value nun doon, nasa 50. Tapos sobrang nipis pa. Tapos, ang dami pang maling words na ginamit. No, parang hindi maayos yung arrangement. Kasi ako hindi ako professional na gumagawa ng libro. Pero pag binasa mo, ang daming mali. No? Siyempre, mga bata yung magbabasa nun, dapat yung matututo sila. Hindi yung mali yung maituturo sa kanila. 'Di ba? And isa pa doon mga kababayan, naglabas ng report yung COA, which is nabanggit ko last time. Kumbaga nasa 1/4, parang 1/8 pa nga lang yung plano nila dun sa budget na nakuha nila na siya nagamit ng maayos. Naging issue din dyan syempre yung confidential funds na hanggang ngayon hindi masagot. Bakit umabot na naman nitong 2024 hearing, budget hearing, kasi nga hindi sinagot. Kumbaga parang nagpapaligtas para makalusot. Nitong 2024, hindi nakalusot. Kahit lalo na sa Congress. Sa Congress po siya pinaka-nagwala Doon niya nilabas yung pagiging unprofessional niya. No? Doon lumabas yung pag-uugali niya talaga. Kung paano siya. Kung anong klaseng tao. Hindi na lang leader Kung anong klaseng tao na lang lalabas doon So, bakit ko ba binabanggit to? So, regarding kasi dito sa notice to the public niya, which is yung binanggit ko kanina, na sorry for the inconvenience, wala daw budget na nakaalaan para sa medical and burial assistance, no? So, eto mga kababayan, may nagsalita kasi. Ang sabi dito, ayan, it's the leader, not the budget.
Ex-OVP spokes asserts Sara budget still higher versus what Lenny got. Former Vice Presidential and lawmaker Barry Gutierrez reminded that a government offices competency depends on the leader at the helm and not the budget, which is true. Kasi mga kababayan, kung matatandaan nyo, kung babalikan natin, nung si Vice President Leni Robredo pa po yung VP, under the Duterte administration, which is si Digong, napakaliit ng budget ng OVP. Pero yun nga, nagagawan ng paraan. Kumbaga, as much as possible, gagawan nila ng paraan. Diba? Napakaliit, mas malaki pa rin yung budget ni Inday Sara. So, tama naman yung sinabi nung spokesperson no, ni Vice President Sara Duterte, ni dating Vice President Leni Robredo, na it's about the leader. Hindi yun about sa budget eh. About to sa leader na paano niya i-manage yung mga sources niya. Kung paano niya ipapa-expand. Diba? So, ang sabi po, from Vice President Sara Duterte and former Vice President Leni Robredo, ayan, in a post on X, ayan, sa Twitter to mga kababayan, sabi po ni Gutierrez, nagbato siya ng kritisismo. So, common na yan ngayon, no, napapanahon. Sabi niya, Vice President Sara Duterte, whose office will receive only 733 million for 2025, a far cry from its proposal of more than 2 billion for this year. And ang 730M na budget ni VP Sara ay mas malaki pa rin sa budget ni VP Leni sa 5 out of 6 years ng kanyang panunungkulan. Ayan. Again, it's the leader, not the budget. Well, I agree to this, mga kababayan, di ba? Siyempre bilang leader, magdo-notice to the yung notice to the public niya kasi parang gusto niya yung simpatsya ng tao. Gusto niya makuha yung simpati ng tao. Na ay, ganun ka pala ka-weak. Para sa akin na, ganun ka pala ka-weak na Vice President. Dahil sa hindi mo nakuha yung gusto mo, maraming nabawas na budget. Kasi, sabi ko nga sa inyo mga kababayan nung nag-report, ang daming mga lapses dun sa mga dokumento. No, hindi malinaw kung saan ginastos. Properly nagastos ba sa tama? 'Di ba? Doon pa lang sa hearing na 'yon hindi na naipaliwanag, hindi nakapag-comply ng mga dapat i-comply. 'Di ba? So, ito mga kababayan, binaba sa budget ng na 733, tama ba? 733 million yung budget ng Office of the Vice President para sa taong 2025. Which is yun yung kinainisan niya, kinagalitan niya. Dami niya nakaaway dyan sa Senate, sa Congress. Ayan, and yun nga, up to this day, sabi niya, pasensya na dahil kulang or binawasan yung supposedly na gusto niyang budget na makuha para this year. So, wala daw. Kumbaga, parang walang maitutulong or walang makukuhang tulong yung mga kababayan natin in terms sa medical and burial assistance. Mga kababayan, pwede mo naman i-refer yan sa ibang ahensya ng pamahalaan. Maraming ahensya ng pamahalaan na pwede nilang mahingyan ng tulong. Kasi ang pangit na, syempre bilang BP, parang ganito ka ba ka-weak? Hindi ka marunong gumawa ng paraan. Pwede ka naman makipag-collaborate. Katulad nung sinabi ni Senrisa Hontiveros, pwede siyang makipag-collaborate sa ibang ahensya ng pamahalaan na may ganyang proyekto. Kasi parang ang nangyari, 'di ba? Ang tingin ni Senrisa noon bakit pa kailangan magkaroon ng OVP? Meron naman yung ibang ahensya ng pamahalaan. I-refer mo lang sila doon, 'di ba? Hindi ka naman magkaroon ng collaboration with different government agency. Pwede mo silang i-refer. 'Di ba? Hindi yung ikaw mismo leader parang pinanghihinaan ka nga. Sabi nga ni Attorney Gutierrez, it's not about the budget, it's about the leader, kung paano niya i-handle yung mga resources niya. 'Di ba? So, totoo pala talaga na si Vice President Sara Duterte ang totoong weak leader. 'Di ba?
So, yan, ang sabi, the highest budget that the office of the Vice President got under Robredo's term was 900 million in 2021. In 2022, in her last year in office, the OVP was allocated some 712 million. And ang maganda pa, mga kababayan, pag may mga budget hearing, si Vice President Leni Robredo, kumpleto yung dokumento. Kumpleto. Hindi na kailangan hanapin kung nasan, kaya madaling na-approve. Eh, yung kay VP Sara Duterte, kulang-kulang na mali-mali pa. Kahit yung mga USEC, ASEC, hindi alam kung ano yung tamang isasagot. Kasi baka sila mismo, ewan ko kung paano ba sila magtrabaho. At yung liquidation, yung mga resibo, hindi nila makumpleto, hindi nila maayos. Kasi ako, nagtrabaho din ako sa may mga ganito rin kami, may liquidation din. Kailangan yung liquidation mo versus dun sa stocks mo. Magtutugma yan. 'Di ba? Kung ikaw ay hands-on talaga, makikita mo to na bakit may mga lapses to? Bakit walang mga record to? Asa na yung mga dokumento nito? Ikaw mismo bilang namumuno. Kasi hindi nila pwedeng i-reason, may ASEC naman yan, may USEC naman yan para magtrabaho eh. Ano pa ng silbi mo? Palamuti ka lang. 'Di ba? Kung hindi mo tutulungan man lang yung mga tao mo, kung hindi sa'yo magsisimula, syempre kung ikaw ay tatamad-tamad, mahahawa yung mga kasama mo. Kaya siguro, yun, sa tingin ko lang yun, mga kababayan Kaya siguro ganyan, nung tinanong, nung hiningihan ng mga reports, kulang-kulang, may mga mali, kahit dun sa confidential funds, hindi maayos. So kahit sino, 'di ba? Kahit sinong katulad yan, yung sa mga nagde-decide, yung sa lower and sa Senate tsaka sa Congress. 'Di ba? Kahit sino Ba't kami magbibigay ng budget na to kung hindi mo kayang depensahan, saan mo ginastos yung mga budget or nasaan yung mga buong dokumento na kinakailangan nila. 'Di ba may napanood pa nga ako doon, magkaibang dokumento yung pinasa. Diba? So, doon pa lang mga kababayan, kung ikaw talaga ay nagtatrabaho, malinis na nagtatrabaho para sa Pilipino talaga, yung requirements pa lang, yung mga dokumento pa lang, dapat kompleto na yan. Diba? The combined total of funds approved for Robredo from 2017 to 2022 amounted to some 3.9 billion, while Duterte received almost 4 billion in just 2 years in office. But in September 2020, Robredo reiterated that the OBP, under her leadership, looks for private partners to implement their programs. Whatever is given to us, we will make do with that. Of course, we would be able to help more people if we are given more. But whatever is given to us, we work within that budget. We try to pour all our energies to look for private partners. Yun po yung sabi ni dating Vice President Leni Robredo. Tingnan mo kung gaano ka galing mag-isip or galing mag-execute, galing mamuno itong dating Vice President compared dito sa Vice President natin ngayon. Makikita mo talaga kung sino yung tagalustay. Makikita mo rito yung leader. 'Di ba? Dito pa lang, mga kababayan. Makikita mo kung sino talaga yung kayang mamuno. Kasi kung dyan pa lang, ito pa lang na budget na binigay sa'yo, nag-iiyak ka na, nagmamaktol ka na. What more pa nagpresidente ka, baka syempre pag presidente, kailangan pa rin ng yan, i-check pa rin yan. Kumbaga, dadaan pa rin yan sa budget hearing. Sa mga nagtatanong, bakit si BBM, yung Office of the President, ang bilis daw maaprubahan? Mga kababayan, sabi ko nga sa inyo, yung budget hearing ng Office of the President, yung mga dokumento, naka-bookbind. Parang nakalibro style. Ganon ka-organize ang Office of the President. Kaya nung pinasa nila, nung chinek nila, walang naging question, approve agad. Kung sana ganon si Vice President Sara Duterte, di ba? Kung sana inayos niya yung mga dokumento na kailangan.
Kumbaga, parang defense lang yan eh. Parang defense thesis, ganyan. Dito naman budget. Dedepensahan mo yung budget na kailangan mo. 'Di ba? Ganun lang yan eh. Siya mismo eh. Sabi niya, nasa Congress ang power. Hindi siya nagsalita. Kumbaga, hindi siya nagbigay ng statement. Hindi niya ipinagtanggol yung budget ng OBP. Tapos ngayon, mag-iiyak, gagawa ng eksena, magpapaawa sa social media, hahanap ng kakampi. Nako. So yun mga kababayan a reminder, it's not about the budget, it's about the leader. Kung paano niya paganahin yung leadership na meron siya. Kung paano niya i-stretch yung mga resources na meron siya. So yun lang mga kababayan, and maraming salamat sa inyo lahat.